At ngayon, kamustahin naman natin ang sitwasyon sa terminal ng bus sa Pasay kung saan nagkaroon pa ng tensyon sa gitna ng buhos ng mga pasahero at nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Vicky, nananatiling mataas ang tensyon dito sa DLTV bus terminal, dito sa EDSA Pasay, di kalayuan sa ating kinatatayuan. Yang nakikita nyo yan, nagkaambahan ng suntok ang mga empleyado ng DLTV. Sa isang panig, ang mga konduktor at driver na nagtigil trabaho at sa kabilang banda naman, yung mga taga-maintenance sa pilit tinatanggal ang mga placard at lubid ng mga nagpipiket ng mga empleyado. Nananatili ang pagbabantay ng mga pulis para maiwasang lumala ang sitwasyon. Pero ang masaklap dyan, Vicky, ang naiipit ay yung mga kawawang pasahero nagpabook pero hindi makabiyahe dahil sa sigalot sa kumpanya ng bus. Samantala, Vicky, dito naman sa ating kinatatayuan, terminal ito ng Philtranco. Dito nagmumula ang mga biyaheng Bicol, Visayas at Mindanao. Tulad ng nakikita ninyo, mahaba ang pila. Kada bus na umaalis sa terminal ng Philtranco dito sa Pasay ay puno. Karamihan standing room pa nga. Pero ganito karami na nga ang mga umaalis. Mas marami pa ang mga naghihintay mula pa kaninang umaga. Kanina pa kaming umaga, alas 7 pa kami, hindi pa kami nakakaalis hanggat ngayon. May ticket ba kayo? Wala? Meron na po. Wala pa rin yung bus nyo? Wala pa. Hindi ko alam kung kailan kami makakaalis. Epekto pa rin daw ito ng pananalasa ng bagyong Nina sa Kabikulan. Pinakamahina na raw kasi ang 5 oras sa delay sa pagbalik ng kanilang mga bus. Because of Nina, meron kang headway na around 5 hours. So mangyari from 8 hours na usual trip sa Bicol, plus 5 yon. So magdi-delay na yon papunta rin sa baba. Instead na makakaikot ka ng dalawa, so isa't kalahati na lang. So yun ang nagiging dilema ngayon. 100 bus kada araw sa nakalipas sa 10 araw ang bumibiyahe pero tila kinukulang pa. Handa naman daw sila magdagdag ng mga biyahe kung kinakailangan. Nakikipagsapalaran lang po kami. Paano kung wala kayong makuha ticket? Mag-aantay po hanggang sa makasakay kami. Kasi gusto po namin makapagbagong taon sa summer eh. Nasa 20% increase na kami ngayon. So if ever, kung iikot pa yon, magdi-dispatch pa kami hanggat pa meron pasahero. Kahit nagsama mga pasahero, naging malaking ginahawa naman ang biyahe papuntang NAIA dahil sa NAIA Expressway na binuksan kamakailan. Ang nagiging problema na lang ay ang mahabang pila papasok sa mga terminal na pilit naman daw ginagawa ng paraan. Kanina lang kami dito ang haba ng pila. Pero expected naman kasi pag December, di ba? I think they do it all right. I think they manage them pretty good. Sa nakalipas sa 2 linggo, abot daw na hanggang 120,000 pasahero kada araw ang lumilipad at lumalapag sa 4 na terminal ng NAIA. Bahagyan nagkaproblema na magkansela ng mahigit 300 flights dahil sa bagyong Nina. Pero sa ngayon, normal na raw ang sitwasyon sa paliparan. I think we're tapering off already. Normally before New Year, maybe the last day would be sometime 30th. Medyo pababa na ho yan. Normally wala akong sumasakay at umaalis ng January 1. So ang start ng peak yan, I'm sure January 2 onwards. Vicky, dito sa aking kinatatayuan sa EDSA Pasay, tulad ng nakikita ninyo, pakita lamang natin yung mga pasahero, umaapaw na sila sa kalye kaya nagkakaroon ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa bahaging ito. At sa mga kababayan nating bibiyahe, yung EDSA northbound po, halos buong kahabaan ng EDSA ay moderate to heavy ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito ayon sa MMDA. So yan po, ang aasahan natin mga kapuso kung kayo ay bibiyahe ngayong huling araw ng trabaho ng taong 2016. Vicky? Ayan, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.